Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, "Sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan, sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw, hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok, at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sevene sa timog. Kalangitan, umawit ka, lupa, ikaw ay magalak, gayon din ang mga bundok pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit na ano, ito ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ang aking ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama, ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay
binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang, humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Habang tayo po ay napapalapit sa mahal na araw, pag-isipan po natin ang napipintong pagpapatawad ng Diyos sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng paghihirap, kamatayan at pagkabuhay ni Jesus, dapat ito ay isang masayang gawain para sa atin. Pero minsan ay natatrato natin ang mga araw na ito parang isang bakasyon, no? Pagpunta sa beach, na sa bandang huli, baka hindi talaga ganun kaseryoso yung pananaw natin na tayo talaga ay mapatawad, no, sa ating mga kasalanan at magkaroon ng bagong buhay kay Kristo. Ang isang taong napapatawad ay nagiging kawangis na ng Diyos, no? Siya ay nagiging tunay na malaya katulad ng Diyos ay malaya, at tayong lahat ay nagiging mga malayang mga anak ng Diyos. Pero nakikita natin dito sa ating ebanghelyo, sinasabi ng mga Hudyo at inaaway nila si Jesus, malaya kami. No, malaya kami mga anak ni Abraham, malaya kami. Pero sinasabi ng Panginoon, kung talagang malaya kayo, edi mamahalin nyo rin ako, no? Pakikilala ninyo ako, kaya lang hindi kayo mga anak ni Abraham. Dito sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang sinasabi niya sa atin, kapag tayo ay nagiging mga anak ng Diyos, nagiging katulad natin siya, no? Ang nagiging kawangis, na natutupad yung pagkakalikha ng Diyos sa atin, na tayo ay nilikha ng Diyos upang kanyang maging kawangis, kawangis sa kabutihan, kawangis sa pag-ibig, at kawangis po sa paglilingkod. Pero pag nilaya natin, tayo nga ba talaga ay nagiging kawangis ng Diyos? Kung talaga sabihin natin na tayo ay nagiging kawangis ng Diyos, bakit mas marami ang oras natin sa pagkahumaling natin sa mundo? At sinasabi natin, tayo naman ay malaya. No? Malaya tayo sa paggalaw dito sa mundong ito, oo, pero yung pagiging anak ng Diyos, mas napagnilayan po ba natin? Siguro isang magandang paanyaya sa atin habang pumapasok tayo ng mga mahal na araw, na talagang pag-isipan natin itong tunay na kaugnayan natin, no, sa Panginoon. Hindi lang sinasabi natin, malaya akong gumalaw kung saan-saan, no, dito sa daigdig na ito. Ang isang tao na walang oras sa Diyos ay hindi malaya, kahit akala pa niya malaya siya dito sa mundong ito. Kasi nahuhumaling siya sa mga galaw nito, nahumaling siya sa pera, sa kapangyarihan ng mundo, at wala siyang oras sa Diyos. Palagay ko hindi siya malaya. Siya ay tunay na alipin, no? Kaya pagsikapan natin na humingi na po ng tawad, kasi hindi ganun kalalim yung kaugnayan natin sa Diyos. Parang kaugnayan ng dalawang tao, talagang palalim yan ng palalim. Ganun din po ang kaugnayan sa Diyos, kailangan po talaga. At ito yung magagawa natin sa panalangin araw-araw, pagbubuklat ng Biblia, paghingi po sa Espiritu Santo na talagang baguhin, no, yung ating isip at puso na maging makadiyos, na kumiling sa Diyos sa lahat ng bagay. At yung ikalawa, malalaman na natin kung nagiging kawangis na natin ang Panginoon kung marunong tayong mag-alay ng ating sarili. Alam nyo, kasama rin dyan yung pagpapatawad, dahil ang hirap nga naman talaga magpatawad, hindi po ba? Pero kung si Kristo ay nagpatawad, no, alang-alang sa ating ikalalaya sa lahat ng kasalanan, edi tayo rin matuto rin tayo magpatawad. Pero titingaliin natin si Kristo sa kanyang pagkakawangis sa Ama. At alam naman natin ito sa pagtuturo
no, na there are three divine persons in one God, at si Kristo rin ay Diyos, na tutularan natin. Si Kristo ay tutularan natin sa pamamagitan ng pag-aalay na ng ating buhay nang dahil sa pag-ibig. Makikita nyo, palalim na po ng palalim, no? Yung pagpasok natin sa Holy Week. At pag dumating na po yon, yung pagiging kawangis na yon sa pag-aalay, kung kaya na nating ialay ang ating sarili, no? Alang-alang sa ating kapwa, sa mga maliliit. At kahit na sa simbahan, no, mas mag-aalay tayo ng ating time, talent, and treasure. Isang masayang pag-aalay, for God loves a cheerful giver. Naniniwala tayo, pumapasok na tayo sa Holy Week, nataglay natin sa ating isip at puso, walang iba kundi si Kristo lamang na naghahangad ng tunay na kalayaan para sa kanyang mga anak. Kaya mga kapatid, huwag tayong makalimot, ang tunay na susi ng buhay ay nasa Diyos lamang at kumapit tayo sa Kanya. Magdasal po tayo. Panginoon, habang nalalapit ang mahal na araw, tulungan niyo po kaming lahat na linisin pa rin ang aming puso na masyadong nababad sa daigdig na ito. Turuan niyo po kami na mahalin ang mga makalangit na mga bagay at talagang hingin namin ang grasya na kumapit sa inyo hanggang sa inyong paglilikha sa amin matupad ang inyong binabalak na kami ay malikha ayon sa iyong wangis. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristong aming Panginoon. Amen.